James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit-Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa FEBC.ph. Batiin ko rin po yung ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Junior Tan, Edwin Villeza, Nilo Divina, Lordan Molion, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay isang table tennis coach, table tennis player from elementary to high school and then college. Umabot rin siya sa national team at maganda po ang kanyang kwento. Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a table tennis coach and comes from the South. And ang gusto ko sa kanilang salita para silang malambing kasi para silang nagkwekwentuhan, no? Lagi ko nga nadidinig dito sa amin ginapalang, ginapiko, no? We're talking about Bacolod, no? And let's all welcome table tennis coach Marel Lagunday. Hi Marel. Hi Coach Joe, good evening. Yung Lagunday po, yung maiden name ko, Alvarez po ako sa marriage. Okay. Marel Lagunday Alvarez. Apo, Coach Joe. Okay, kasi ang tawag sa'yo ni Coach Liza is Marel Lagunday, lagi niya sinasabi. So, Coach Marel, paano ka ba nag-umpisa dito sa table tennis? I started playing table tennis when I was 8 years old, Coach. Sa sa influence ng principal namin sa La Carlota, sa Doña Hortensia. And bakit ka dito na in love sa sport na ito?
Una pa lang, maliit pa lang ako, yung principal namin, palaging pumupunta sa bahay. Ah, pag naglaro sila ng team manager namin noon, si Sir Francis Halandoon, yung team manager, yung principal namin, si Sir Lamuel Lapatha. Palagi niya akong kinukulit at sinasabihan na dapat maglaro ako. So, maglaro sila every morning, mga 5. Pupunta siya ng bahay. Tapos, sasabihin niya sa akin na punta ka dun sa ano, kasi yung bahay namin, doon mismo sa school, sa compound. So, malapit lang. Tapos, bibigyan niya ako ng 5 pesos. Maglaro sila. Tapos, yon na una pa lang, talagang na-inlove ako sa ano, sa table tennis. Alam mo, Maril, natuto rin ako ng table tennis kasi sa lumang bahay namin, sa bahay ng grandparents ko, doon kami sa basement, tapos sa first floor, yung sala doon, nilagyan namin ng table tennis. So, yung tawag nito, ano tawag doon? Yung board, di ba? Yung court, no? Yung table tennis na pinaglalaroan. And then, kami ng kapatid ko, wala kaming ginawa, maglalaro kami. Pati yung kapitbahay namin, bumili ng mga paddle. So yung dalawa namin kapitbahay, may paddle na dun sa bahay namin. Pag nadinig niya na yung bola ay talagang nagpop-up, darating na yon. Tapos, tatawagin niya kami, Bobby, and then pasok na sila. Then maglalaro kami, no, competition. And from elementary, tuloy-tuloy na ba itong paglalaro mo ng table tennis? Yes po, Coach Jojo. From elementary up to college. Varsity po ako ng high school sa Okay. Doña Hortensia. And then saka naglaro ng college, ng varsity. Sa varsity din po ako sa University of St. Lasal Ako, sa yung, Bacolod. pag sinabing University of St. Lasal, Stingers yan eh. Tama ba? Yes. Oh. Apa. My best friend, no, in coaching, si Coach Ricky Dandan, nag-coach dyan sa basketball team nyo. It was during the 1990s. Ang player pa nga niya noon, nakalimutan ko na. Yung isa doon, sila Richard Superal. Naku, mas matanda sa'yo to, no? So, baka hindi mo na naabutan. And, Coach Marel, ikaw ba nung naglaro ka ng table tennis at an early age, no, we're talking about the elementary days, lumaban ka ba dito sa mga tournaments? When you say tournaments, pwedeng barangay leagues muna or umabot sa Bacolod and then eventually umabot sa region nyo? Yes po. Nung nag-start ako ng table tennis, talagang rigid yung training. And by God's grace, champion po ako sa palarong pambansa during my high school days. That was year 1997 po, Coach Joe. Nag-champion ako sa palarong pambansa sa singles. Okay. So, pag sinabing palarong pambansa, so ikaw yung national champion. Tama ba? Yes po. Yes po, Coach Joe. Tinalo mo yung mga taga Metro Manila. CR. Mga kaagapay. Kami nag-championship ng NCR yun. Ako, mga kaagapay, no? I am so honored to know this for the first time na si Marel pala ay national champion. Imagine kasi pag sinabing palarong pambansa, national games, the best of the best. Ang hirap pa naman manalo dyan kasi una, may inter-region, tama no? Yung region muna parang tawag nito, may naglalaban-laban and then yung region siya na mismo ang magre-represent ng region, una inter-municipality or inter-district. Yung provincial meet po, Coach Joe. Tapos yung regional meet, tapos yung national level na po. San ginanap itong palarong pambansa? Yung nag-champion po ako doon sa Bicol, sa Legazpi po. Wow! Nako. Hindi mo naman sinasabi sa akin ng kaibigan mo na si Coach Lisa na si Marel Lagunday Alvarez ay isa palang champion, no? And I thank you na
hindi mo kagad sinabi sa akin na ikaw ay isa palang kampiyon, no? And nung nag-champion ka, nagulat ba yung mga taga Manila or Metro Manila? Kasi sa Metro Manila, ang dami ng syudad, ang dami ng pagpipilian ng players. Did you ever think na ikaw ay magcha-champion dito? Kasi yung training namin dati, coach, talagang parang hindi ka dapat matalo, parang ganon. Pinupush kami ng coach namin, si Coach Jonard Baldonado. Talagang parang walang room na matalo ka. So, every time na mag-compete kami, talagang you have to do your best. Uh, Palagi na sinasabi, you have to fight for every point. Ganon. Ganon palagi si Coach Jonard. So, tapos, pinupush talaga ako ni Sir Lapatha na manalo. Nakakatawa nga, Coach, kasi hindi pa naka-start yung championship. Sinasabi niya na sa lahat ng mga teachers na champion na ako. Sabi ko, sir, hindi pa nag-start. Sabi niya, yun na nga sinabi ko na. So dapat you have to claim it. Dapat champion ka na. Parang ganun yun, Coach Joe. So, wala akong choice. I really had to do my best and grasp that that victory, that gold medal, Coach Joe. By God's grace talaga, ginawa ko lahat. Coach Marel, para sabihin ng isang coach yan, sa akin there are two things. Number one, you have the talent and you have the skill, no? Talent and skill, pag kinumbine mo, it's a powerful weapon, no? Kasi hinarness mo yung talent mo, yung God-given talent, and then you converted it into such skill na pwede kang magaling ka sa depensa or sa opensa. The second one is, yung dinaanan mong ensayo. Alam ni coach na you are prepared, that you are ready for battle, and then, kaya nabanggit ng coach mo yan na champion na, kasi champion na kami sa ensayo. Pinaghirapan namin sa ensayo, and the games itself, yung winning is not won during the game itself, but during sa practices. Pag maganda in-ensayo mo, hard work, tapos grabe yung tenacity nyo, grabe yung endurance, most likely, ang chances nun ay mataas ang percentage of for you winning. So, Coach Marel, what makes a good athlete sa'yo? Well, a good athlete, dapat may disiplina siya. Tapos, ang importante, may faith siya. Talagang may faith. Yung integrity niya intact. Tapos, may humble siya, yung humility. Ganon yun, Coach Joe. Kasi pag nandyan na yung core value ng isang athlete, parang, holistic na makikita na. Tapos, na lang, sa pag-training, saka sa ang life skills, makikita din. Parang ganon yun, Coach Joe. Apat yung binanggit mo, no? Isa-isahin natin. Bakit naging importante yung integrity? Pag sinabing integrity, comes from the word integer. Pag sinabing yung word na integer means whole. Bakit importante yung integrity? Importante kasi yun ang integrity kasi kahit hindi nakikita, nasa na yun nasa loob mo na. Na part na ng mo, ng pagkatao mo, na yung integrity mo talagang intact. Yung may na naglaro ako dati na yun, coach, sa national level, yung edge ball na dapat sa opponent ko binigay sa akin ng umpire. Tapos sinabi ko na yun, coach, yung score 10-all. So nung sinabi ko na edge ball, i-point dun sa kalaban ko. So 11-10.
pero gin-count ng ng umpire sa akin. Pero binalik ko kasi talagang edge ball, hindi niya nakita. After ng game, nanalo ako na 13-11 yung score. Na yun coach, decision. Yung maganda doon, sabi ng ng umpire na talagang nang para ka sa talaga sa national na level kasi honest ka. Tapos yung integrity mo intact. Parang ganon. So talagang para sa akin, yun talaga yung importante sa tao na yung integridad niya intact talaga. Parang ganon coach. Na kahit pwede, yung para bang kung nanalo ako sa dishonesty, anong makukuha ko? Hindi ko naman yun pwedeng mapaipagmalaki, 'di ba? Parang gano'n, Coach Jo. Mm. So, dapat, yung integrity mo talaga, intact kasi kahit ah nang hindi makikita, pero sa loob mo, talaga yung binavalue mo yun para Mm. sa sarili mo. Mm. Alam mo, Maril, gusto ko itang saluduhan, no? Kasi I think baka less than 1% ng mga atleta ang gagawa nun, no? Gagawa nun kasi most of them are focused doon sa winning. But the verse that comes to my mind is, what does it profit a man if he gains the whole world, yet he is going to lose or forfeit his soul, no? Kasi deep inside, yung word na integrity is, I think, bone deep honesty. Di ba? You are so honest that you would call it out na edge ball, no? And it's a hollow victory kung ikaw ay nanalo nga. Tapos alam mo naman na wow, di ba? Hindi ka dapat nanalo kasi edge ball, di ba? Tapos i-claim mo yon and hindi maganda, no? In fact, nabasa ko to, I think it was 2 or 3 days ago. Si Roy Jones Jr., boksingero siya, no? 1988, naglaro siya sa Olympics. American. Ang kalaban niya was a Korean. Kung titignan mo raw sa television, kahit yung mga commentators, nakita nila na lamang na lamang si Roy Jones sa points, no? Kaso nga, ang kalaban niya Korean, tapos ang laro sa Seoul, Korea. Alam mo naman, di ba, minsan may mga biases yung mga judge, no? So, nung championship game, nung in-announce na ang panalo, yung Korean, syempre maraming nag-boo kasi alam nila na, wow, overwhelming sa mata ng tao na si Roy Jones ang dapat champion. But would you believe, Marel, 2 or 3 days ago, pumunta yung Korean sa US, nagkita sila ni Roy Jones, tapos sinabi niya na sinoli niya yung gold medal and sinabi niya, deep in my heart, I know, Roy, na ikaw ang talagang champion. So binigay niya yung gold medal. Imagine that is how many years ago? 12 plus 25, that is almost magfo 40 years, di ba? But doon mo may kita na may honor Kasi di ba dapat yung sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is lovely, whatever is honorable or commendable, yun yung mga gagawin mo, no? And yes, what does it profit if may medal ka? But deep inside, alam mo na parang it's parang may bulok sa loob mo na hindi mo mailabas kasi mapapahiya ka. So, anong sabi ng mga tao when you said no, edge ball? Siguro nagulat yung iba. Pati nga yung kalaban ko nagpasalamat kasi binigay ko daw sa kanya at naging honest ako sa laro. So, yun yung talagang nagpapaligaya Healthy competition, Coach Joe. Oo, no? And imagine that the Lord blessed you, no, with winning the championship, and you did it with integrity, no, with honesty, and you did it the right way, no. May isang movie sa golf, no, ang pangalan ng
golfer si Bobby Jones, no? Sa golf kasi, di ba, pag nagalaw mo na yung bola, counted na as one touch, di ba? So, nagalaw niya. So, tinawag niya yung umpire, parang ikaw, sabi niya, nagalaw ko yung bola. Sabi ng umpire o ng mga judges, tinanong niya yung mga ibang judges na, nakita niyo ba? Eh, hindi nakita. Walang nakakita. Tapos sabi nga ni Bobby Jones, hindi, nagalaw ko nga yung bola eh. Tapos nagpasalamat yung judge na for being honest. Sabi naman niya, that should be the way, no? To do the things that are right in the eyes of the Lord. So, ang binanggit mo is integrity. Yung isa pang binanggit mo is, I think, was it discipline? Discipline. Bakit importante ang disiplina and how do you define discipline? Importante ang disiplina kasi pag wala kang disiplina sa sarili mo, kahit yung training na dapat na sa court na kayo at na ganitong oras, lahat nandun na, tapos ikaw parang baliwala sa'yo. So, ang yung mga time na dapat sana magamit mo na, parang hindi mo ni binavalue yun. So, dapat ang disiplina talaga, binibigyan ng pansin. Ganun, Coach. Especially pag sinabing practice starts at 5 o'clock on the dot, no? May kasabihan yung Vince Lombardi time, no? If the scheduled time is 5 and you can come on time, you come 5 o'clock, you are late. Ibig sabihin, you must come early. Another thing na binanggit mo is humility. And sa mundong ito ngayon sumobra yata yung mayayabang, no? And there were times na ako ay naging proud. Nako, isang damakmak, ilang beses kong kinonfess kay Lord John, Lord, I'm so sorry, no? Naging mayabang ako. Wala naman ako yung pagyayabang kasi lahat ito galing sa'yo, no? Bakit importante sa'yo yung humility? Kasi pag hindi ka humble, Coach, parang marami kang kalaban. Pero talaga, pag humble ka, marami kang kaibigan, maraming magmamahal sa'yo. Tapos, kahit yung humbleness mo, makikita talaga sa game. Kasi sa amin, sinasabi ko talaga na, especially mag-huddle ako, Coach, sa mga bata. Sinasabi ko talaga na dapat humble ka. Kasi yung skills mo, lahat yon galing sa Panginoon. Wala kang may pagmamayabang kasi it is a gift. What you have is from the Lord. So dapat ang attitude mo palagi is magpasalamat kaysa magyabang ka. Wala kang may pagbayabang. Katulad ng kasi Coach, nag-aaral ako sa Master of Ministry. Yung pastor na mentor namin, palagi na before mag-preach, 'di ba, mag-prepare ka sa sermon mo. Wala ka talagang kung hindi ka i-lead ng Holy Spirit, wala kang alam. So katulad nun sa ng pagiging humble, kasi wala ka talaga, hindi naman galing yan sa'yo, yung mga skills or whatever na wisdom na mayroon ka, wala talaga. So dapat i-maintain mo yung humility na dapat sa isang atleta para maraming magmamahal, tapos maging good example ka pa sa lahat. Parang ganun, Coach Joe. Mm-hmm. Alam mo, may yung verse na God opposes the proud but gives grace to the humble. Imagine yung word na opposes. Kalaban mo, no? The Lord, the God opposes the proud, no? But gives grace to the humble. Those who are meek or those who really need help and cry out to the Lord, no? Rather than being self-sufficient, no? And isa pang binanggit mo, no? Yung pang-apat is faith. Why is faith so important? Kasi pag ang pananampalataya
Ah, pag wala ka doon, especially na nandito tayo sa mundong ibabaw, lahat ng hardships, lahat ng struggles, talagang i-ano natin yon, i-experience. So yung faith na yon, yun ang magbibigay sa iyo ng lakas na alam mo na may Diyos ang mundo, na talagang buhay, na kahit anong mangyari, kahit pa sa brink ng death, talagang may buhay. Kasi buhay yung Diyos. So, ito yung mag-push sa'yo na mag, mag-continue. Kasi ang buhay natin, hindi lang dito sa mundo eh. Hanggang sa kabilang buhay. So, kailangan natin ng faith dahil yun ang magbibigay sa atin ng tibay ng loob at magbibigay sa atin ng relasyon na totoo sa ating Diyos, Coach Jo. Mm. Ano nga raw, without faith, it is impossible to please God, no? To And please God. yan nga eh. And I was reading, no, I think it was 2 days ago na Jesus was speaking to his disciples, no, if you have faith even as small as a mustard seed, di ba? You can do a lot of things, no? So it's important to believe that we have a God who cares, a God who listens, and who would give us the things that we need as long as it is in line with His will for us. And Coach Marel, no, the Lord has blessed you with training and then with talent. Kasi naniniwala naman ako na kahit anong training mo, kung wala ka naman talento, ang hirap. Medyo mahirap, di ba? Para kung sa kabayo, ang kabayo mo dapat talagang matibay na matibay. But what I'm trying to mean is, the Lord has blessed you with talent. And you harness that talent with hard training, no? And how hard was your training? One of the hardships I faced during sa high school ko being an athlete, Coach Jo, talagang mahirap. Kasi I had to wake up 4 in the morning, pupunta ng oval para mag-jogging. Nandun yung coach namin, nandun yung principal na si Sir Lapatha, nandun yung team manager namin na si Sir Francis Halandoon. Tapos, 20 rounds sa oval, Coach Joe. After that, sa, may exercises pa kami na mag-lunges, may side steps. Tapos, yung sa grandstand na stairs, doon aakyat kami. Bababa aakyat. For balik-balik yon. So, talagang mahirap. Tapos, pa kami yun, Coach. After ng training, pa kami sa klase. Excuse kami for 2 months. Imagine, for 2 months na excuse ka. Pero pagdating ng exam, kukuha ka ng exam. so, kailangan sa mga dapat mag-extra effort ka nga yung mga na-miss mga lesson, kailangan mo talagang i-catch up. So, yun lang yung pero sa training, being an athlete, nakaka-enjoy yun. Yun lang, i-balance mo lang yung kasi wala ka namang choice. Pag i-pull out ka sa klase, hindi naman pwede masabihin mo sa principal, sir, nang wag muna, mag-aaral muna ako. Parang ganun, Coach Jo. So, kailangan, pag na-pull out ka, so 2 months na wala ka, extra effort para lang ma-catch up mo yung lesson. So, ganun lang yan, Coach. Pag sinabing jogging sa oval, ang oval kasi, kung ito yung athletic oval, no, I think it's 400 meters. Tama ba? Yes. 400 meters times 20, that is 8 kilometers. Tama. Kasi I used to run, and I ran 20 rounds because that's 8 kilometers. And then may jogging pa kayo taas baba at 4 o'clock in the morning. Dapat natutulog ka pa noon kasi high school ka pa lang noon. Yan nga, Coach. Ano ba, maiyak-iyak ka na ba doon? Was there a time na gusto mo ayoko na, hirap na ako?
Wala po, coach. Wala po. Parang ano lang, enjoy lang. Kasi I really enjoy being an athlete. So, parang yung mga exercises, parang laro lang. Parang laro lang din. Kasi doon mo yun makikita yung disiplina mo na kaya mo palang umikot sa oval na 20 rounds. Parang ganun, Coach Jo. Mm. Alam mo, binigyan ka ng passion ng Panginoon, no? And passion is also a gift from the Lord, no? Kasi it's very hard to do something na hindi mo naman gusto. Kasi ito, nakita mo na, ang purpose mo is to play the sport and then to glorify God, no? And when you love something, hindi ka mapapagod di ba? Kasi you love doing it. But kung ikaw ay pinasok sa isang sport na hindi mo naman gusto, kung ikaw ay Marel, ang gusto mo pala maging gymnast, di ba? Tinitignan mo yung mga gymnast. Tapos biglang pumapalo ka left and right, di ba? Biglang may backhand. Sabi ko, dapat nandun ako, tumatambling-tumbling. Dapat nandun ako sa vault, Dapat nandun ako sa, di ba? But, yes, you love doing it because the Lord has given you this wonderful gift. Now, syempre, baka naman ang kwento mo lahat lagi ka nanalo. May tanong ako, was there a time na natalo ka na hindi mo makalimutan? Parang wala, Coach. Kasi yung training namin, dapat manalo ka. So, hindi naman palagi na gold ako. Nandiyan ako sa top 3. So, parang kahit bronze ako, panalo pa rin yun. Parang hindi ko yun tinitake na natalo ako. Parang ganun. So, tapos, minsan lang naman ako matalo, parang ganun, Coach. Ngayon na matanda na ako. Marami ng bata na bumubugbog sa akin ngayon. Pero dati, hindi. Kasi yung training talaga, kasi yung yung coach namin, ano yun yung hindi ka dapat matalo, parang ganun yung in-instill sa amin. Tapos yung ano niya, yung way niya mag-training, kung pwede mo ma-zero yung kalaban, i-zero mo. Pero ngayon ko lang na-realize, coach, nung naglaro ako sa international, na dapat pala bigyan mo ng integrity yung kalaban mo kahit pwede mo siyang mabugbog. So, dapat hindi mo siya i-zero. Dapat yung sportsmanship, yung humility, dapat nakaano talaga yun sa'yo. Sabi ko nga, na-realize ko na dapat ngayon na coach na ako, especially sa mga kids ngayon, hindi. Sinasabi ko nga, kung pwede mo ma-zero yung kalaban, bigay ka talaga 1 point. Hindi dapat i-zero. So yung natutunan ko dati, parang natatawa na ako ngayon, coach. Kasi nung high school ako, kaya nga nakakatawa kung magkita kami sa provincial meet, regional meet, o sa PRISA, yung mga dati kong kalaban sa ping-pong dati, no? Mga coach na ngayon or mga teacher nang sabihin nila sa akin, hindi kita talaga makakalimutan. Tapos ako, takang-taka. Bakit naman? Walang ganun. Sabihin sa akin na, natatandaan mo nung high school tayo, second year high school tayo, na zero mo ako, 21-0, paano kita makakalimutan? So, parang, para sa akin, grabe no, kahit matanda na kami, yung naibigay ko pala, hindi maganda. Parang ganun, Coach Jo, yung impact sa kanila na na-zero sila. Hanggang ngayon na 44 years old na kami. Ano pa, tanda-tanda pa nila, Coach. So, yun yung mga para sa akin na sana maibalik ko na hindi pala dapat ganun. Based doon sa kwento mo, no? Yung gusto ng coach mo is, number one is, yung mindset, the mindset of a winner. Di ba? That train hard and then you have perfection, no? Alam ko walang perfect, no? Siya lang naman ang perfect, ang Panginoon, di ba? But driving towards perfection, but ang nadagdag mo ngayon is yung bigyan ng dignidad, no? Dignity yung kalaban, no? Na yung kasabihan na hindi naman natin
di ba? Parang kung boxing, hindi mo naman sisipain yung kalaban mo pag bagsak na, pag knockout di ba? Give him a graceful exit, di ba? Give him whatever dignity he or she has, di ba? Parang hindi naman siya masyadong bugbog, di ba? Yung sinasabing bugbog sarado, no? But I think what your coach was trying to instill was the mindset of working hard and then excellence. Yun yung word, I think. It's excellence in whatever you do. Now, ano naman yung mga bagay na hindi mo makalimutan because of table tennis? Yung nag-travel ako, coach. Naglaro ako sa international. Nakapunta ako ng Korea, sa Hong Kong, sa Thailand. Yung sa Asia, sa Indonesia, yun yung mga parang pangarap lang na natupad. So, yun yung maganda na dinulot ng pingpong sa buhay ko. Tapos, marami akong nakilala, mga friends na ibang lahi, ganon. Tsaka, naging scholar ako, naging varsity ako. So, nakakatulong talaga sa pag-aaral. So, Maral, no? Scholarship, that's the benefit of being an athlete. And then, when you, at an early age, no? Ibig sabihin, bata ka, nakapunta ka na sa ibang bansa. Were you representing the country or the region? Representing the Philippines po, coach. Nag-number 1 ako sa Pilipinas year 2004 sa national team. Wow, hindi ko alam. Pagsasabihan ko tagal si Coach Lisa, Coach Lisa, hindi mo naman ako binigyan ng notes na yung kakausapin ko, champion pala, number 1 table tennis player ng panahon niya, no? And imagine, I think that's the highest, no, thing na pwedeng ma-achieve ng isang player is to represent the national flag, the country. Kasi not everybody gets to represent the country, di ba? You can represent a school, you can represent your region, but iba pag ang dala mo is the colors of the Philippines. And kamusta naman yung resulta ng ikaw ay naglaro sa ibang bansa? Lumawak yung ko nga, dapat yung horizon ko lumawak. Tapos yung parang gusto mo rin yung mga bata na tinitrain mo na ma-achieve nila yung kahit kunti lang kasi hindi ko naman ma-achieve yun kung walang tulong na galing sa mga private sectors katulad ni Sir Jutay Locpe nung buhay pa si Sir Jutay. Siya yung nag-sponsor sa amin, yung Locpe Table Tennis Association. So, yung palagi kong iniisip na sana yung mga bata ngayon na tinitrain namin sa club dun sa GT 888, maranasan din nila yung iba kasi yung coach pag nagpa-qualify ka ng Olympic, naglaro ka ng World Championship, yung mga Pro Tour, parang talagang tapos makikita mo yung mga world caliber na players. Talagang para sa akin gusto ko rin i-share doon sa mga ngayon yung mga youngsters na green horse namin sa club, parang ganun, coach. Maral, ano ang mga nilaruan mong international tournaments? Nakalaro ako sa qualifying sa Olympic sa Hong Kong yung 2012. Nakapunta ako ng Jakarta, Indonesia sa Asian Games, sa Jeju, Korea, sa Thailand. Tapos yun sa Jakarta, sa Indonesia, yung Teo International na Tournament. Yun, coach. So naglaro ka ng Asian Games. Pag sinabi kasi Asian Games. Shata yun. Southeast Asian. Southeast Asian Games. Pero naglaro ka rin ba sa Asian Games? Yung kalaban mo, hindi lang yung mga Southeast Asian countries, but kalaban mo na yung mga Japan, Korea. Nakalaro ka rin ba doon? Doon po sa Jeju, Korea po, yung parang World Championship
nandun yung Japan, yung mga sa Middle East na part, nandun yun. Tapos yung Korea, ah, sa China, nandun. Sana, yung mga world caliber, nakita-kita ko doon, coach. Maril, yung panaginip mo or yung dream mo for yung mga tinuturuan mo is for them to experience what you've experienced. And what you've experienced is extraordinary. I think hindi lahat pwedeng ma-experience yung ginawa mo kasi kakaiba ka no. Kung sa pelikula ikaw ay binagsakan ng talento ng Panginoon, and then umabot ka sa stage, no? Yung stage na mataas na stage. Imagine that you're the champion player of the Philippines. Ikaw ang Michael Jordan ng table tennis ng babae nung panahon, no? And it's very hard to achieve such feat, no? Unless may darating na Marel Lagunday Alvarez 2.0 or 3.0. But I think yes, it's hard to accomplish or pantayan kung ano yung ginawa mo, no? And now you are a coach. You are coaching a club, no? And ano yung mga bagay na gusto mong i-impart sa mga bata? Ano yung, if you have 2 or 3 or 4 things na you would want to impart sa mga bata? Yung mga importante sa'yo. Dapat talaga, na yung kilala nila talaga yung Panginoon, Coach Joe. Yun yung sa huddle, palagi kong sinasabi na dapat yung relasyon nyo sa Panginoon intact dahil hindi natin alam yung mangyayari sa ngayon o sa bukas. Ngayon, nandito tayo, maya-maya, wala na tayo. So dapat yung relasyon nyo talaga sa Panginoon, kilala nyo si Jesus Christ. Because in the end, at the end, only Jesus Christ really matters. Parang ganun, Coach Joe. Tapos, na maging humble sila, may respect sila sa coaches, respect sa teammates nila, sa parents nila, yung values nila, dapat kasi mga kabataan ngayon parang iba sa dati na generation. Yung mga ngayon, mga bata ngayon parang hindi masabihan. Pero doon sa club, kasi maliliit pa sila, sinasabi ko talaga na yung guidance ng mga coaches o ng parents nyo, dapat sundin nyo. Kasi wala namang tutulong sa inyo, kundi yung pamilya nyo, or coach nyo, or teammates nyo na talagang may care sa inyo. So, dapat ganon, may respect ka mo. Para yung buhay natin, nang hindi magulo, masaya lang, may pagmamahal, at alam yung pagmamahal ng Diyos. Ganun po, Joe. Alam mo, Marel, no? Kilala nila ang Diyos, pero importante rin na kilala sila ng Diyos, no? Di ba? Relasyon. Oo, kasi baka mamaya di ba na sabi mo, Lord, kilala kita, pero baka sabihin ni Lord, I never knew you. So, the good thing about this is, at an early age, di ba, talagang you want Jesus to be known to them, what Jesus has done, di ba, who Jesus is, di ba, for He is the way, no, the truth and the life, no, and without Jesus, I think patay tayong lahat, no, if He did not die on the cross, kasi He is the Lamb of God who takes away the sin of the world, no, and yes, it's important that matuto silang mag-badminton, which is the physical, or they can use their minds, which is the mental or psychological. But ang importante dito is spiritual, no? Na, kasi binanggit mo nga kanina na lahat tayo, we are going to die a physical death. Our soul lives forever and eternal, no? Ang importante dito is saan pupunta yung ating kaluluwa, no? Pupunta ba siya sa kasama, no? Yung mga anghel ng Panginoon, or
pupunta siya sa isang lugar na ikalulungkot ng Panginoon dahil sa tigas ng puso niya, sa kanyang kayabangan, kinalaban niya ang Diyos. So, sino ang Panginoon sa iyo at lagi mong nababanggit faith and then Jesus Christ? Yes, Kasjo. For me, God is the one who saves and sustains. He is always present, always listening, and never deaf to my cries. Mahal na mahal niya tayong lahat no? Kahit tayo minsan ay matigas ang ulo or prone to wander, no? Yung ating mga utak kung saan pumupunta na dapat hindi puntahan, no? But the Lord is gracious. Marel, you're now a coach. From player transitioning to a coach. What makes a good coach? A good coach shapes skills, but a godly coach points to Christ. Coach Joe. I love that. That's the first time na nandinig yan. Can you say it again? Para sa mga ating mga listeners. A good coach shapes skills, but a godly coach points to Christ. Tama, no? Importante. May kasabihan na yung a good coach, tama, no? Parang teammate, no? Kung teammate, a good teammate would help you win games, no? But a great teammate shapes your character, di ba? Importante dito yung character, no? And what is the pinakamahirap na nadaanan mo sa buhay, but with God as your shepherd, Jesus, no? How were you able to overcome it? Yung sa sports, wala naman masyadong pero nung yung asawa ko, tsaka yung mentor ko na si Sir Jutay, na tinawag na sila ng Panginoon, yun talaga yung yung parang mahirap. Pero para sa akin, Coach Joe, realidad yan ng buhay natin na kailangan tanggapin at kailangan lang talaga manalangin. Kasi mamamatay din ako Alam ko yon. Hindi ko lang alam kung kailan. So, yun, dapat yung ko lang na yung Panginoon lang yung talaga yung sandalan ko kahit anong mangyari. So, kahit masakit, kahit nakakalungkot, life has to go on. Life continue to pulsate. Ganun, Coach Joe. Yeah. First time I get to learn about this, that your mentor in table tennis and your husband nauna na sa atin. During ng pandemic, Coach Joe. Oh, okay. So how were you able to rise from such situation? Yung una, nung nalaman ko na, kasi, di ba, mahirap yun during ng pandemic, tinawagan lang ako kasi nasa, na ako, sa facility, tinawagan na ako na nawala na yung husband ko. So, yung ginawa ko, hindi naman ako umiyak. Tumingala ako sa langit at sabi ko nga, alam ko na kaya mo siyang buhayin, pero nandiyan na sa sayo, bigyan mo na lang ako ng tibay ng loob na matanggap, tapos yung faith ko na titibay rin. Parang ganun, Coach Joe. So, sa sinabi ko na kanina, yung part yan ng buhay natin na mamatay tayo, nauna lang sila, pero alam ko na makikita rin kami when it is my time to enter eternity. Did you ever feel alone during those times na pandemic, di ba? And lahat tayo secluded or we cannot, yung friends cannot visit us dahil pandemic.
And uh, did you really feel alone, or how did God uh, help you during those times, no, na medyo mabigat? I tried a lot. Tapos, nagjo-journal po ako, Coach Jo. Doon ko binubuhos. Tapos, nagbabasa ako ng Bible from Genesis. Tapos hanggang Revelation. Tapos, sinusulat ko. Tapos, nagpo-post ako sa Facebook. Yung mga nararamdaman ko, doon ko sinishare. Mga 6 months siguro ko 6 months to 1 year na parang sabi ko na iyak lang ako ng iyak. Tapos parang ako mismo sinasabi ko, fight parang ping-pong lang to. Kailangan mong manalo. So, yun. Ako na mismo nag-comfort sa sarili ko. Kasi ayoko namang parang kung may kaibigan na tatawag, tapos iyak lang naman ako. So gusto ko, ako lang. Para in my aloneness, doon ko na-discover na, yung craft ko pala na, parang alam mo, Coach Jo, yung magsulat ka na parang yung wisdom talaga galing sa Diyos. Tapos yung relasyon mo sa Diyos, yun yung na time na yun na parang alam ko na yung Panginoon nasa harap ko talaga. Parang gano'n na buhay siya na pag umiyak ako, pag sinabi ko na Lord, pagod na talaga ako. Ayoko nang umiyak. Imagine, Coach Jo, may tatawag yung kaibigan ko na widow din, yung na parang days lang or weeks na ako muna yung asawa ko muna namatay, tapos tatawag siya. Siyempre, pag tumawag siya naman yung iyak. Ako naman yung parang magbibigay ng comfort. So, sabi ko, talagang buhay ang Diyos. Kasi, pag sinabi ko nga, Lord, hindi ko na kaya na hirap na ako, nakakapagod na. Tapos may isa naman iiyak, parang ako naman yung ko-comfort sa kanya. So, parang, alam mo yung Coach Jo, yung sabi mo, ang gawin ko na lang magpasalamat sa Panginoon na, Lord, salamat na ganito yung answer mo sa prayer ko. Na sa pagod ko, ganito yung sagot. Isa naman yung kaibigan ko na iiyak naman. Parang ganun, Coach Jo. Mhm. Uh, I feel for you, no, Marel. My mother also passed away during the pandemic. Hindi naman COVID, but hindi ka rin makapunta sa hospital. But I prayed to the Lord na, Lord, kung if you're not going to heal my mom, my prayer, Lord, is for you to take her quickly, mabilis, yung hindi na maghihirap, no? And those were trying times, but we have a shepherd, no? And his name is Jesus. Sabi naman niya na he will never leave us nor forsake us, no? He will never fail us and he will never abandon us. All we have to do is to trust him, even during the darkest times, no, sa ating buhay. But kapit lang sa Panginoon, di ba? Because we have a God who is faithful, no? Even if we are not faithful, God is faithful, no? Yung love niya sa atin, wala na tayong pwedeng gawin. Kasi mahal na tayo, period, no? Mahal ka niya, mahal ako. And because yun yung character ni God, no? God is love. Do you have a favorite verse that you would want to share to our listeners? Yung Coach Jo, yung 2 Timothy 1:12, yung sinabi ni Apostle Paul na I know whom I have believed and I'm convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. Parang gano'n. Tapos yung 1 Timothy na 1:7 ng parang ng
Hindi ka dapat matakot, parang ganun, Coach Jo. Mm-mm. Kaya yung binigay ka ng sound mind, yun. Mm-mm. Bakit hindi tayo matakot? Kasi si Jesus Christ na yung nagsabi, Oo. do not fear, just believe. Mm-mm. Yes, we have a God who is the great I am, no? The God who created us and has a purpose for each one of us. The God who said dito, no, sa Psalm 23, no, surely it is goodness and mercy that will follow us all the days of our lives, no, and we shall dwell in the house of the Lord forever. The Lord is good, no, and He is faithful. And thank you, Coach Marel, no. Thank you for your story of love, your endurance, perseverance, being able to endure hardship, no, during the pandemic, and also being able to enjoy the goodness of the Lord with all the medals that the Lord has blessed you, no, and being the number one table tennis player, no. Hanggang ngayon medyo shaken ako na ang kausap ko was the number one, di ba? The best female table tennis player sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, no? Thank you, Coach Marel, no? And maraming salamat sa inyong pakikinig, mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At nagpapasalamat ako na kayo'y nakinig sa aming programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. God bless you, Marel. Thank you, Coach Jo. God bless you. Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.